Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon mga lodi. Grabe, no? Kamusta kayo? Kamusta? So akala ko pagtingin ko sa ating chart, medyo mataas na pero hindi. Matigas-tigas, wala man lang regalo ng Christmas. Mga idol, no? Pero grabe si BGB no? Grabe si BGB. Talagang kung kasi ngayon lang yan, 24 hours. Pero kung zoom out nyo ng 1 month yan, lahat na nag-drop pero siya hindi. No? Umabot from 60, alam ko mga nasa top 60 pa to eh. Ngayon tingnan nyo kung nasa na siya. Top 22, nag-top 90 na nga to kagabi. Pero ngayon nasa 22 siya ulit mga idol. So nag-aabang tayo dito sa BGB. Gusto kong bumaba to kahit mga 150 to. Grabe kasi to eh. 400 na to mga idol. Sipin nyo nakita natin to ng 11 pesos. Pero ngayon 400 na. Gravities mga idol, no? Grabe si BGB. So medyo tatry ko mag-DCA sa BGB kahit papano. No, kahit na nagda-drop siya ng konti, pwede tayong maglagay sa BGB, mga idol, no? So, isa to sa mga abangan ko ngayon, mga lods, no? Kasi syempre, hindi rin naman, alam nyo, sa totoo lang, hindi natin alam kung ano mangyayari sa bull market ngayon. Kung meron talagang magpapump o maraming may iwan. Alam nyo kung bakit? Kasi nga yung sa ating yung ating tether, maraming issue, mga idol sa tether, mga lods, no? Pero bago tayo mag-start mag-news, paki-like muna ng video at sino na mga nakapanood ng ng Squid Game. Mukhang madaming meme dun tungkol sa crypto Mga lods Nakikita ko pinupost sa Facebook. Ito tulad nito. That crypto ruined my life too. Nakalagay din sabi ng isang contestant sa sa Squid Game. Hindi ko pa napapanood. So mamaya papanoorin namin to mga lodi. Kakauwi lang kasi namin. No, so yun, grabe. Ang dami ko nakikita, mga idol. Mga tinatag, si Ronwell nagtag din sa akin eh. Pero ito. Unahin natin sa news natin itong Shiba Inu. Grabe si Shiba Inu. Isa to sa mga meron ako nakitang content creator nung nandun ako sa bakasyon namin nanonood ako, meron halos lahat daw ng meme coins ngayon pwedeng bumagsak. Sabi niya lang yun pero may mga matitira syempre ng mga matitibay to, ng Doge, ng SHIB, ng hindi ko alam kung ano pa yung ibang pwede. Kasi sinabi na to, no? Sabi dito mga lodi, the 59th edition is here. Innovation is at the doorstep. As Shiba Inu Unstoppable Rise continues, explore blockchain. Kasi yung Shiba Inu mga lodi sa tingin ko, hindi na siya meme coins, no? Kasi napakadami niya ng utility. Usually, mga meme coins kasi wala namang utility. Parang community lang nagpapatakbo. Talagang pump and dump lang talaga yung iba, di ba? At ang goal lang niya is mag-adapt o magpasok ng mga investor. Di ba? Ganon, mga lodi. So, ang Shiba Inu natin, medyo marami na siyang utility. Marami ng partnership. So, parang hindi na siya meme coins. Di ba? Tapos, eto, tingnan nyo sa SHIB, meron din silang bagong game, mga lodi. Parang sabi dito ni Shai, so proud of the MB team for this. Ayan, all SHIBs are the goodest boys. But who is the fastest? Ayan, time to put your paws on the road and find out. So ito, Lapdogs, mga lodi, is coming soon. So grabe. Parang karera din to. Parang yung nakita natin sa sa Ripple, mga idol, no? Yung Ripple na game. Parang ganun din. Pero ito naman, aso. Karirahan, tas may mga nakukuhang mga loots. Pwede kang magkuha ng loots, may mga booster, may mga panira din, di ba? Grabe. So, isa na to sa utility ng SHIB. Syempre, isipin nyo naman, mukha pa ba siyang meme coins? Mga idol, no? So, sa tingin ko, hindi may iwan ng SHIB. No? Syempre, may mga pa yan, may mga skin. Baka magkaroon tayo mga skin, no? Kita nyo yan. May mga tawag dito. Ano ba yun, May? Yung si boss, tulog na. Natulog pala. Rocket ship. Yung nilalagay sa katawan, tapos lilipad. Tawag doon? Basta yun. Grabe, ang dami. Tsaka multiplayer siya, mga idol. Yun, Lapdogs. Yun, grabe si SHIB.
SHIB is the, mga Lodi, mukhang isa to sa mga mag-i-stay. Nako, lapit na. Ilang buwan na lang ang hinihintay natin, mga Lodi, no? Para sa ating bull market 2025. So, ready na ba kayo? Ayun ang pinakatanong dyan. Yung mga hawak nyo ba, sure na kayo dyan? Ganon. Ako, kung ano man yung hawak ko, wala na tayong magagawa dyan kung hindi siya mag-pump. So, at least, tinry natin. Pero, syempre, kaya nga tayo nag-news eh. Chine-check natin kung ano yung sa tingin natin. Sa tingin natin, hindi ko sinasabing 100% sure. Sa tingin natin is talagang magiging solid na coin sa 2025, no? Yung BGB sa tingin ko magiging solid yan kasi crypto exchange yan, local token yan eh. Ano pa? So ito na, grabe na. Ito na yung sa akin ang ating news ng XRP. So ito yung Ripple. Ito nga yung game na meron din sila katulad nung sa SHIB, 'di ba? Ni-news natin 'to, no? Ripple is the only one project on First Ledger that is now company. I told you Ripples will be a company. So ayun nga sinabi dito, mga Lodi. Tapos kung magpunta ka sa Italy, mga Lodi, dahil nga si Trump is talagang ina-adapt niya na ang Bitcoin sa kanila, no, nag-uumpisa na siya. Alam niyo, sabi nga nila mga idol, yung mga expert sa crypto, hindi rin nila alam kung ano mangyayari ngayon kasi first time na presidente ng pinakamalakas na bansa is magiging crypto friendly. Sabi nga nila babaguhin ni Trump yung cycle. Sa tingin nyo, mga Lodi, kaya bang baguhin ni Trump yung cycle, yung 4-year cycle natin dahil sa kanyang pagiging crypto-friendly o Bitcoin-friendly? Hindi lang Bitcoin. Kasi yung sabi nga nila natin nung nakaraan, yung in-interview yung isa, di ba? Sinabi niya kung ano yung mga binibili na coins nung anak ni Trump, yung family nila. Hindi yung XRP, XLM, HBAR, Ethereum, ngayon yung mga binibili ng pamilya ng Trump mga idol. So, grabe, no? Tapos ito, SBI Holdings become MicroStrategy of XRP. So, kung MicroStrategy ang binibili nila Bitcoin, SBI naman ang binibili XRP. Di ba? SBI holding investment in Ripple and XRP are worth around 1.6 trillion. Mga idol, no? This is a higher than SBI market cap of 1.2 trillion yen. The GAM Global Special Situations Fund urged SBI Holdings to have an active and public XRP coin buying program, similar to the highly successful XBT strategy pursued by MicroStrategy in the US. So, kumpara sa MicroStrategy, parehas pala. Yoshitaka Kitao emphasized Ripple should begin preparing for its IPO as soon as possible once the SEC matter is resolved, mga idol. No? 23 days left until January 20. So, 23 days na lang, mga Lodi, mapapalitan na si Gary Gensler. At doon na malalaman kung masosolve. Alam nyo, sabi nga sa inyo yung SEC na kaso, wala na yan Panalo na sila dyan. Pero kasi kailangan ma-announce yan. Kailangan ma-announce sa mundo na mga Lodi na nanalo yung Ripple. Napakalaking bagay nun. So once na mangyari yun, mga Lodi, parang yung pinaka huling tinik sa Ripple, mga idol, is mawawala na, mga Lodi. At syempre, kapag may mga ganun kasi, may mga tinik pa na ganun, yung ibang mga malalaking pwedeng maging partner nila, parang nagkakaroon pa ng konting doubt. Kasi hindi, saka na lang kami papasok kapag okay na, wala na yung kaso. So ayun na yun. Once na ma-resolve na yun, mga Lodi, solid na. Ano yun, Mike? Higop kape muna. Higop kape. Lamig Lamig, mga idol. So, ayan. So, ito naman, grabe ito. Pakinggan natin to. Matinding sinabi nito ni Madam, mga Lodi, Pakinggan natin, si Michelle Schneider. Check natin to. Unti lang naman to. How are you assessing some of the other tertiary plays within the sector? Well, right, Bob, I think that Bitcoin can continue to be somewhat volatile. This 89 to 95 level is kind of really key here, and if that breaks, I think we could see maybe more serious selling. But in terms of XRP,
It's an interesting thing because, first of all, it's a cross-border transactional type of situation that is used globally. And of course, here we wound up with the SEC lawsuit with Gary Gensler leaving. It got an initial burst. And even though we haven't started, obviously, with the new administration, I actually think, even though the lawsuit's still there, that could be lifted and that could be very good. It's a very efficient system. In terms of blockchain, digital ledger, that's been a lot less volatile. And I think blockchain technology, regardless of what happens with the individual coins, is here to stay. Parang ang ano dito mga idol, kung sakaling bumalik tayo sa cycle, yung XRP, hindi siya magda-drop katulad ng nangyayari sa Bitcoin. 'Di ba? Once na tapos na yung bull market, bear market na, magi-start sa Bitcoin lahat as madadamay lahat. Parang ang pinapahiwatig ni Madam is iba daw yung XRP kasi cross-border payment siya, tuloy-tuloy yung utility sa kanya. Hindi siya kumbaga nagpa-pump siya dahil doon. Hindi dahil sa cycle ng Bitcoin, mga idol. So, parang ang nangyayari, iba siya, iba yung galaw niya kahit na magkaroon pa ng bear market, parang magiging volatile siya pero hindi ganoon ka-apekto mga lodi, no, katulad ng ibang coins, no. So ayun yung sinabi ni Madam diyan. Ultimo si Michael Saylor, mga lodi, na walang galit nga sa XRP to di ba? Pero sabi dito ni Michael Saylor, mga lodi, Michael Saylor says we're going to see an end to the war on crypto under President-elect Trump administration. The end of the Ripple versus SEC case is closer than ever, sabi ni Michael Saylor. Mga lods, no? Check natin, pakinggan natin. 35 seconds lang naman to. I think this is incredibly bullish for digital assets. It's very good for the crypto industry. We're going to see a lot more pro-Bitcoin policies. We're going to see a digital assets framework. We're going to see an end to the war on crypto. We're going to see a lot of pro-business policies. And I think that clearly the SEC will be a big part of it. So it's above my pay grade to have an opinion on who it's going to be. But I think it's pretty clear the House, the Senate, the White House, they're all very pro-crypto. So I expect that we'll have a very supportive head of the SEC. Alam nyo mga lods, ngayon lang din daw mangyayari yan, no? Halos lahat ng part ng government is pro-crypto. No, grabe. So nakaka-excite yung ating 2025, no, kung ano mangyayari sa ating mga coins. Grabe to mga lodi. Sana ready tayo, no? Sana ready yung ating mga portfolio, mga idol. Sabi nga nila, medyo malupit ang ating crypto bull run ngayon. Pero sa tingin nyo, pag naging malupit yung ating bull run, magiging malupit din yung ating bear market. Susunod, no? Kasi mangyayari niyan pag nalugi yung MicroStrategy, kunyari nag-sell sila, hindi rin natin alam eh. Pero sa tingin ko, ang matibay na matitira talaga XRP kasi ang ganda ng utility nila eh. Kaya nga sila agad yung inatake ng SEC eh. Kasi alam ng SEC yung mangyayari, mga loads, pag gumana na yung XRP o yung Ripple. So, swerte tayo, nakakabili tayo ng murang XRP ngayon. At yung BGB, marami nag-PM sa akin. Sabi ko, Jeb, yung BGB parang magiging Binance yan. Yung BNB pala. BNB, tignan nyo magkano? 40,000, no? 41,000. So, magkano pa lang ang BGB ngayon? 438 pa lang, mga loads, no? Pero kung titignan nyo yan sa loob ng 1 month, o basta 1 month, ilang 100s na ba yung tinaas na ito? 300% na tinaas niyan, mga idol, sa loob ng isang buwan. So, nag-triple na ang iyong kaperahan kung sakali sa loob ng isang buwan, mga idol, no? Pero kung isang taon, ang laki na niyan, mga lod. Sabi nga sa inyo, nakita namin nila kay GX yan. Napakababa pa niyan eh. Itong 95, mataas na yan eh. Itong 50, sabi ko, pag nung nakita ko nga na nasa 60 na yung BGB, sabi ko, taas na ng BGB ha. 60 pa lang yung tingin ko dun ha. Kasi nakita namin yan, 11 pesos, mga idol. 11 pesos, promise. Yan, dito banda, 2022, 11 pesos, Grabe, nasa Bitget na kasi kami nun eh. Bitget na gamit namin. So, tignan nyo na may itsura, mga idol, Talagang euphoria yung nangyari, di ba? Gravities, di mo akalain. May natutunan nga ako ngayon mga lods eh.
naisip ko na pag merong ulit gumawa ng parang crypto exchange tulad ng Bitget, yung OKX kasi hindi ko alam, tsaka yung Bybit kung meron silang local token eh. Yung Bitget kasi meron yung BGB, di ba? Kapag maganda yung ano niya, maganda yung pamamalakad o maganda yung mismong crypto exchange gamitin tulad ng Bitget, talagang asahan mo na tataas yung token niya tulad ng Binance, 'di ba? So grabe. Ayun yung natutunan ko ngayong cycle na to. Hindi ko syempre may uusbong pa rin na parang mga magandang crypto exchange sa mga susunod na panahon, 'di ba? So once na mangyari 'yon, alam na natin na pag meron silang local token, alam na natin na dapat mag-invest tayo doon. Pero ngayon, hindi pa naman hulian lahat kasi alam niyo naman, wala pa naman tayo sa bull market, 2025 pa. So sa tingin ko, pwede pang mag times 10 times ano tong Bitget ngayon. Sa akin lang yun, opinion ko lang yun mga idol ha. No, so ayun, gravities. So eto na. Salamat nga pala kay Sanel Binaya. Sabi niya, very interesting news to, Lord, sabi. Mastercard CEO declares, Mastercard CEO to ha, mga Lodi ha. Yung Mastercard, alam nyo naman yun. Hindi naman big time na yun, di ba? Ripple will replace SWIFT. We've started discussion to use XRPL. O yung XRP Ledger. Mga Lodi, no? Sinabi ng CEO ng Mastercard, papalitan na. Alam nyo, parang ang daming papalitan ng XRP, no? Ito, yung SWIFT, tapos naman sa stablecoin naman yung USDT, 'di ba? Grabe. Ito mga Lodi, bago tayo dun sa isang news na 'yon. Sabi dito ito yung pinaka nakakatakot na news na pinapanood na napanood ko ng mga ilang gabi sa mga crypto content creator. USDT to be delisted from all European exchanges starting with Coinbase. If you are holding USDT, it is advised to exchange it for USDC before December 30, mga Lodi, no? Napakalapit na yan. Bukas na yan. December 30, sabi nga nila magka-crash daw eh. Magka-crash yung market sa December 30. Alam niyo kung bakit? Kasi once na madepeg yung USDT, mga Lodi, stablecoin kasi ng Bitcoin yan eh, mga idol eh. No? So, pag nangyari yan, kung maapektuhan yung Bitcoin, for sure maapektuhan yung Bitcoin, magda-drop yan. Mga Lodi, magda-drop yung Bitcoin, hindi natin alam kung masasama lahat ng mga coins na ma-drop. Pero for sure, hakatakin niya yan lahat. Yung mga matitibay lang kumapit, yung mga matitira. Ayun yung sinasabi nila, mga Lodi, no? December 30. Coinbase has announced it will delist Tether and 5 other stablecoin on its European platforms on December 13, 2024 to comply with EU's New Market in Crypto Assets Regulation o yung MiCA. However, other major crypto exchanges like Binance, Crypto.com, and Kraken continue to support USDT trading in Europe and have not announced plans for delisting. So, kasi once na ma-delist na yung USDT, mga Lodi, sa mga crypto exchange, especially sa Europe, yung mga ibang mga crypto exchange tulad ng Binance, maano na nila rin yan. Kumbaga, susunod na rin yung mga yan. Kumbaga, ano na lang, time will tell na lang pagka ganun, mga idol, no? So, pwedeng pag nangyari yan, etong mga European exchange, ano ng US stablecoin yung kukunin nila. So, ang sinasabi doon sa mga ibang mga balita, ang ipapalit daw nila is RLUSD, which is yung sa XRP. Ayun yung ipapalit ng European. So, ngayon, kung yung iba, tulad ng Binance, Kraken, kung ano-ano pang crypto exchange, hindi pa tatanggalin o hindi i-delist yung USDT, siguro magagamit pa yon. Pero once na, siguro ang plano nila dyan, hindi nila tatanggalin mo yung USDT kasi syempre marami pa gumagamit. Pero, once na tinanggap na nila yung RLUSD, doon na mag-uumpisa yon.
doon na mag-uumpisa na testingin mo na yung RLUSD, ganyan-ganyan, tapos biglang ang magiging pinaka-main na nila, RLUSD, hindi na USDT, and then bandang huli, didilis na rin nila yung USDT. So, ganun yung naiisip ng iba. So, once na mangyari yon, sabi nila talagang magda-drop daw. Pero sa tingin ko, hindi kasi ganun yung nasa history ng ating ng ating cycle eh. Kung susunod tayo sa history ng cycle, mga Lodi, ngayong 2025, mauuna muna mag-pump ang Bitcoin, and then magkakaroon na yung Bitcoin dominance, babagsak, and then lilipat na sa lahat. No? Meme coins, altcoins, AI coins, at kung ano-ano pang mga coins. Ayun yung dapat na mangyari, ayun yung nakalista. Mga Lodi, ayun yung nakalista, nahula sa tawas, ganun eh. Pero, kung mag-iba man yan, nako, yun ang hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. Basta tayo, hold lang. Yung mga nagpapanik, nako, ingat-ingat kayo. Ako, mga idol, nakita ko nang bumaba yung aking portfolio ng halos kalahati. Lampas kalahati, kamo. Lampas kalahati, halos naging pulubi na yung portfolio ko. Umbaga, nangyari nun, naging mayaman yung portfolio ko, tapos bigla naging pulubi. Tapos ngayon, medyo bumabangon na ulit. Tapos, kumbaga, naging mayaman ulit. Tapos ngayon, pangalawa ng magiging mukhang pulubi uli. Di ba? Pero hindi nagbabago yung portfolio ko, mga idol. Kumbaga, dinadagdagan ko pa kasi nagdi-DCA tayo. So, kung ikaw na kaya mong makitang gumaganin yung portfolio mo, nawawala ng 100,000, 300,000, no? Pag nag-drop, kumbaga, nag-negative ka ng 300,000, 400,000. Nag-negative nga ako ng 600,000 mga idol. Alam niyo ba yun? Tapos biglang bumalik ulit, putik, nag-positive naman ako ng 900,000. Alam niyo yun, tinitignan nyo lang, pero hindi nyo kinukuha. Diba? So ngayon, medyo naman tayo ngayon, balance lang. Kasi kahit pa paano, nag-pump naman ng November diba? So, naman tayo, medyo okay pa. Pero ngayon, medyo nagda-drop po yung portfolio natin No? Medyo dropping. No, so pero nagdi-DCA tayo kapag nagda-drop. So masaya tayong nakikita yung drop kasi nakapag-DCA tayo ng mababa, mga idol. Ganun yung ating diyan. O ito. Last news natin, sabi dito, the main reason why XRP will become the most successful cryptocurrency in the entire world is because one of the creators of Bitcoin is also the CTO of Ripple. If everyone knew this, XRP would already be 4 to 5 digit plus, mga idol. No? Grabe, 5 digit. Grabe yun, $10,000. Kung $10,000, no? Grabe. Magkano na bibiling ko na yung Enchanted. Yung gate lang. Yung gate lang yung bibiling ko. At least importante yung nabili ko. Gate. Di kayo makapasok doon pag wala. Di kayo duwadaan sa akin. No? Grabe. So, mga Lodi, marami nagsasabi, December 30, magkakaroon tayo ng malaking drop. Huwag na kayong magulat kung mangyayari man yon. At kung hindi man yun mangyari, wag na rin kayo magulat, mga Lods. No? Kasi maraming nagko-control ngayon. Kasi ang lalaki ng mga nalalaki ng mga pumapasok ngayon na pera sa crypto dahil kay Trump, mga idol. Pero isa to sa mga kinaka-excite natin, yung ating Shiba Inu, mga Lodi, is talagang, kasi wala nang news dito ng mga nakaraan, pero nakita nyo pala, tahitahimik lang, di ba? Tahitahimik lang, pero malupit pala yung future, mga idol. So, shoutout sa mga SHIB community dyan. At syempre, eto, napakagandang news nito, no? Yung parang MicroStrategy ng Japan, kung ang MicroStrategy Bitcoin ang binibili, sila naman XRP. So napakalupit niyan, mga idol. Napakagandang news niyan, no? So bukas mag-news ulit tayo. Pero bukas na ako magbabasa ng comment, mga idol, no? Pasensya na kayo. Talagang kakauwi lang namin kagabi. At na-enjoy naman na-enjoy naman ang bakasyon. So sana kayo din, mga idol, no? Medyo na-refresh, nakalanghap ng sariwang hangin at sariwang pupo ng kalabaw na hangin. So malupit. So bukas,
Kita-kits ulit tayo mga idol, pero masaya tayo ngayon dahil ito, nagulat ako dito sa news na to. Tsaka etong si Paul Baron TV, legit yung mga news nito mga idol, solid yan. Hanapin nyo sa YouTube diyan, solid din yan mga lods. No? Pero kung gusto nyo humanap ng news na kumbaga, tawag doon, updated, no? Sa XRP, lalo na pag may Twitter kayo, punta lang kayo dito kay Amelia o Crypto Barbie and kay Jack the Rippler. Yan, pag kinlik nyo yan, puro XRP news yan, mga lodi. O ito, bago, 4 hours ago. We are the only coin on First Ledger that is doing serious business by using the new meme space on the XRP Ledger. So marami yan. So ito din, ladies and gentlemen, we're thrilled to announce that we have officially become the first meme coin. Anong meme coin to? Ripples? Wala pa ako. Ano yun? RPLS. We launched RPLS 3 months ago. Meron na ba dito yun? Uy, meron na. Magkano siya? 3 pesos. 3 pesos. Meron na kaya nandito? Kasi nasa futures kasi ako eh. Wala pa. Nasa futures kasi ako eh, mga lodi. Mamaya natin tingnan na. Pero mukhang wala pa sa Bitgit eh. Wala pa mga lodi. Saan natin siya makakita? Bitru! Sa Bitru pa lang mga idol. Pero negative 40% na siya. Kailan siya nilabas? Check natin ha. 3 months ago daw eh. So December 5. Hindi, December 5. 3 weeks ago ba sinabi niya? Ayan, December 5. Pero dropping. Which is, magkano siya nun? 6 pesos. So ngayon, 3 pesos. Okay lang. Once na mapunta sa Bitgit to, medyo baka mabumili ako nitong Ripples na yan. Ripples, mga lodi. So ayan, no? So ayun, yung news natin ngayon mga lodi. Salamat sa mga nag-like ng nakaraang video natin. Salamat sa mga nag-comment. Bukas magbabasa ulit tayo ng mga comment mga lodi. Everyday na ulit tayo kasi dito na ako sa bahay eh. Hindi kasi ako makapag-update. Siyempre, nasa ibang lugar tayo. Hindi tayo makapag-news. So ngayon, yung news na ulit tayo. Simula bukas ulit. Thank you. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe the channel and watch my YouTube channel. ay, meron na ba? Anong send mo sa akin yung link Lalagay ko sa baba. So, yun, may YouTube channel na daw si Boy What's Up, mga idol. Salamat, kita-kits tayo bukas mga idol. Thank you.